Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon, na'y lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, "Ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa," sabi ni Jesus. "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. "Dalhin ninyo rito," sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at inuutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng hati-hating tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tayo ay naririto para magpasalamat sa ating Panginoong Jesus Nazareno. Salamat po. Lingunin muna po natin ang ating mga katabi sa likod, sa harap. Sabihin po natin, God bless you. Kita niyo yung mga ngiti? Na? Halata bang may utang? Hindi, ano? Halatang merong kapos-kapos ang budget? Hindi halata, no? Pag nakangiti. Pero totoo po niyan, ang kasalukuyan po nating kalagayan, sabihin na po natin may krisis, no? Hindi naman natin pwedeng ipagkaila yun eh. Mula po sa pandemya, ay kahit pa paano po medyo umaangat daw yung ekonomiya. Pero dahil nga sa mga nakaraang digmaan, nakaraang mga, sabihin natin, dito sa ating lugar, sa Pilipinas, marami tayong bagyo. Pag binagyo tayo, hindi lamang basta-basta bagyo, may mga super typhoons tayo. Bali ba yung mga bagyo sa atin, barka-barkada, hindi pa isa-isa dumating, no? Minsan sunod-sunod yan, di ba? At ang mga damages, mga napinsala, daang-daang milyon. No? Kaya talaga namang tayo ay talagang very much challenged economically. Ayan, ano? Ayan. Sa kalagitnaan ito, meron ang ebanghelyo may 2 iniaalok sa atin. Sa kagitnaan ng ating kasalatan, kapos, kahirapan, meron pong iniaalok ang ating banal na ebanghelyo
kung ano ang dapat tugon o pananaw. Okay? Tingnan po natin ang Ebanghelyo. Ano ba nangyari sa Ebanghelyo? Si Jesus namangka. This time, kung mapapansin po nyo, hindi niya kasama yung mga alagad niya. Siya ay naglayag at pumunta, sabi sa ating Ebanghelyo, sa isang ilang na lugar. Pero nagulat siya. Dahil pagdating niya doon sa pagtawid ng lawa na iyon, lulan ng bangka, ang nadatnan niya maraming tao naghihintay na sa kanya. Nagulat siya. Paano nangyari yon? Hindi naman ako nag-post sa Facebook. Wala naman siguro nag-post na ako'y nasa bangka at papunta sa ganitong isla o lugar, no? Nagulat siya. At ito ay kanyang inasikaso. Sabi nga doon, pinagaling ang mga may sakit. Pero nung magdadapit hapon na, lumapit yung kanyang mga alagad, Panginoon, may problema po tayo. Pwede bang pauwiin niyo na yung mga tao? Wala po tayong maipapakain sa kanila. Ilang na lugar po ito, walang mabibilhan dito. Pauwiin niyo na. Ano sabi ng Panginoon? Walang uuwi. Pakainin niyo siya. Sabi ng mga alagad, Panginoon, 5 tinapay lang po, 2 isda, libo-libo po iyon, paano mangyayari? Ano sabi ng Panginoon? Aka na. Aka na yung 5 tinapay, aka na 2 isda. At ano ginawa ng Panginoon? Pinagpira-piraso ang tinapay. He broke the bread into smaller pieces. Alam niyo, hindi niyo natatanong, ano meron doon? Kita mo na, libo-libo yan, 5 pirasong tinapay, kahit anong anggulo, hindi sasapat yan. Pero ano yung gustong ipahiwatig ng Panginoon? Ang gustong ipakita ng Panginoon is the act of breaking the bread. Yung kanyang ginawa na paghahati ng tinapay. Yun ang gusto niyang ipakita. Paghahati ng tinapay. Kaya ano nangyari? Nung pinaghati-hati ng tinapay, ipinamahagi ng mga alagad, nabusog ang lahat at may sobra pa. Ano sabi dito sa Ebanghelyo? 12 basket pa ng pira-pirasong tinapay ang natira. Anong ibig sabihin nito? Pag magagawa po nating hatiin kung ano man meron tayo at ibinigay natin sa mga nangangailangan, humanda ka sa himala ng Diyos sa buhay mo. Ang problema kasi po sa tao, ayaw nating hatiin kung ano ang meron tayo. Gusto natin buo, magandang tignan. Hindi natin magawang partihin kung ano man ang meron tayo. Bakit? Ano sabi natin? Sabi natin, pag meron ng sapat, kapag may sobra-sobra na, saka ako mamimigay. Pero hindi yun ang ginawa ng Panginoon Hindi po ba? Pinagpira-piraso niya kung ano man ang meron at ito ay ipinamahagi. Kung magagawa po natin na hatiin kung ano man, gaano man kakaunti mayroon tayo at ibibigay po natin sa mga nangangailangan, humanda ka sa himala ng Diyos. We just have to break bread. Huwag nating hintayin na kapag meron na ako, pag may sobra-sobra na. Kapag may surplus na ako, kapag may excesses na ako, anak, saka tayo mamimigay. Pero ano problema? Bihira po yung tao na nagsasabing may sapat na ako para sa buhay ko. Bakit? Ang katotohanan, kahit meron ka na, naghahanap ka pa. Kapag may sobra-sobra ka na, gusto mo pa. Kahit may daang-daang milyon ka na, yung iba nga, bilyon pa, gusto pa. Ganid, greed. Bihira po yung tao na nagsasabing, may sapat na ako Hindi ganun
Ibig sabihin po, magawa natin na hatiin kung ano man meron tayo at kahit gaano kaliit ang maibibigay mo, ang mahalaga, piniraso mo kung ano man ang meron ka, pinarte mo, ibinigay mo. Di ba maganda yon? Kung ganun ang ating pananaw sa panahon ng kagipitan, ay palagay ko naman po, makakasalba tayo at gagawa ang himala ng Panginoon. Amen? Yun ang una. Pangalawa, na mungkahi ng ating ebanghelyo, magbigay ka kahit sa gitna ng iyong pangangailangan. Ano ibig kong sabihin? Tingnan niyo yung ebanghelyo. Wala ba kayo napansin noon sa unang bahagi ng ebanghelyo? Di ba sabi ko, si Jesus naglayag sa bangka ng nag-iisa. Bakit kanyo? Tanungin niyo ako, Father, bakit po nag-iisa si Jesus? Wala siyang kasamang alagad. May nangyari po kasi. Ano nangyari bago yung ebanghelyo? Nabalitaan ng ating Panginoong Jesus Nazareno na ang malapit na tao sa Kanya, ang Kanyang sariling pinsan na si Juan Bautista ay pinugutan ng ulo. Pinatay. At bilang taong malapit sa Kanya, ano mararamdaman? Masakit yon sa Panginoon. Mamatayan ka ng malapit sa iyo. Kababata mo iyan eh. Lumaki kayong magkasama. 6 na buwan lang ang pagitan ninyong dalawa. Nabalitaan niya na namatay. Kaya, hindi ka magugulat, si Jesus naglayag mag-isa. Walang isinama. Bakit? Binibigyan niya ang sarili niya ng panahon para magdalamhati. He was in pain. He needed time to heal. He needed time for himself to be able to accept the death of a very close person. So imagine niyo si Jesus naglalayag mag-isa. Hindi malayong umiiyak si Jesus habang naglalayag. Bagamat hindi sinabi sa Ebanghelyo, hindi malayong umiiyak siya, nagdadalamhati. He was in pain alone, trying to accept things, and to heal, and to mourn, and to grieve. Eh, ano nangyaring sumunod? Pagdating doon sa ilang na lugar, ano nga nadatnan niya? Napakaraming tao. Ano sabi sa Ebanghelyo? Sa gitna ng pagdadalamhati at sakit ng Panginoon, ano ang naramdaman niya? Awa, habag. Kaya anong ginawa niya? Pinagaling niya ang mga may karamdaman. Tingnan niyo si Jesus. He needed comfort. He needed relief from a pain. Kailangan niya ng gumaling at maibsan yung sakit na nararamdaman niya at daladala niya. Pero ano ginawa niya? Siya pa yung lumapit sa mga may sakit. Siya pa yung nakinig sa kanilang mga panaghoy. Pinagaling pa niya. Ano po nakita natin doon? Si Jesus Nazareno, nasa gitna ng kanyang sariling pangangailangan, nagawa pa niyang maglingkod, magbigay sa iba. Sa panahon na tayong lahat ay apektado ng krisis, ito man ay economic crisis, o ito man ay social crisis, or spiritual crisis man, sa panahon ng krisis, ang paanyaya ng Panginoon, magbigay ka pa. Magbigay ka pa ng kung ano ang kaya mong ibigay. Oras man yan, bagay man yan, pangunawa man yan, pasensya man yan, magbigay ka pa.
Dahil ang pinakadalisay na uri ng pagbibigay yung pagbibigay na ginawa mo sa sandali na ikaw ay may sariling pangangailangan. Uuwi tayo, lalabas tayo sa simbahan mamaya. Pareho ang sasalubong sa atin. May problema pa rin tayo, kapos pa rin ang budget, magbabayad pa rin tayo sa utang, may mga daing yung mga anak natin na gusto nating tugunan. Pero at least meron tayong dala-dalawang bagay na dala. May dalawa tayong baon na dala-dala paglabas. Ito ay ang kakayahang pumiraso, hatiin kung ano ang meron tayo, ibahagi sa iba, at ang ating kakayahang magbigay kahit mismong tayo ay may sariling pangangailangan. Amen.